Ayan, tatanungin muna natin si Kat. Anong tatanong mo sa akin? May jowa ka na ba? May single ka ba? Kailan daw yung kasal namin ni Ken? Kasal. Ano ba? Nagkaroon ka naman ng trust issues before. Ay, hindi yung problema sa akin. Bernardo at Daniel Padiri. Ano masabi mo sa breakup nila? Mas napunta ka pa ulit sa maling tao. Na gagawin kang baliw. Ikaw, mas marami ka kasing experience sa akin. Pero kasi sa akin, yung convince ko talaga magtiwala. Parang ano agad yung sarili ko, kahit kaninong tao, hindi yung mali sa akin eh. Hindi dapat yung mawawala makakangiti kasi pag nawala yun, wala na. Mahirapan na. Magkakaroon ako ng boyfriend is yung walang plan and goal sa life. Ayun talaga. Ayoko nung ano. Kangiti, kung di kayo nagkakilala ni Kanuto, maisipan mo kayang pumasok sa mundo ng pagbablog? Hello mga kangiti! So welcome po. Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. And for today's vlog and podcast, syempre sabi ko sa inyo, meron tayong ginawang iba namang content. Anong feeling nagpa-podcast lang kami? Ano lang to? Wala lang. Gusto lang namin, para may iba naman minsan yung content natin, di ba? Meron tayong mga topic na pag-uusapan na gusto, nabubulol ako na sana hopefully makatulong sa inyo if gusto nyo makinig sa amin sa mga dapat gandahan mo yung boses mo para kasi ASMR ano yun? ASMR ig na mag na oh di ba ganun yung mga ig na mag na yun baka maling pagka-pronounce yun ay merong isang batang nanggugulo sa ating camera. Psst, baby no nagawa niyang tungtungan. So yan ang guest ulit natin. Syempre walang iba kundi si Madam Chanel. Hello guys. Shout out po sa lahat dyan ng mga ating matawag saan? Mga tagapakinig. Meron na iyak na bata. Sino ba yun? So yun nga sabi ko mga kangiti, magpo-podcast ulit tayo. Syempre kasama natin ulit si Kat. And for today's topic ay it's all about relationship. Yes. Nag-post ako sa community ko dyan ng mga tanong. Kaso lang, wala na masyadong nagtanong sa atin. Pero may mga ilan doon na questions, siguro dalawa yung sasagutin natin ngayong araw kasi yung mga tanong, i-shoutout din natin sila kasi nagbigay sila ng questions para dito sa vlog natin ngayon, dito sa podcast na gagawin natin. So, ang ating topic ay relationship. Ano masasabi mo? Let's go na. Charot. Ayun guys, may mga question naman doon na sasagutin namin yung mga related. Tapos ang ginawa namin is mag-ano lang kami ng mga topics na connected sa relationship and all. Wala lang guys, magdadaldal lang talaga kami dito. Kaya panoorin nyo kami. At makinig lang kayo dyan. Madaldal talaga kami mga kangiti. Ayan, nagagamitin namin yung kadaldalan namin in a good way at may purpose na way. Ayun, diba? Parang magbibigay kami ng knowledge and opinion namin. Ano lang ito mga kangiti Ano mo ka? Ano lang to based on our opinion lang ha. Hindi kami talagang may knowledge about sa relationship. It's based on our opinion and experience sa mga i-share namin sa inyo. Hindi to yun dahil ang galing namin. Kasi ganito, ganyan. Ano kami? Expert. Hindi po ganun yung podcast mga kangiti. Parang nag-share lang kami sa inyo ng mga experience, gano'n, ng konting knowledge, gano'n, hindi about sa pagiging expert kami, ganyan. Baka kasi, yun, baka may magsabi dyan na gano'n. Ano lang to, opinion lang namin, in short. It's our own opinion na i-share namin sa inyo. So, diba guys, yun, let's go. Intro pa lang haba na. Intro pa lang to mga kangiti, dadaldalin na namin kayo. So, ano to yung podcast namin na to mga kangiti, hindi siya scripted. So, kung ano yung mga lalabas sa bibig namin dito is natural yun. Wala kami ginawang... Sa podcast kasi, nag-search din ako ng mga info about dun. May mga iba, may mga script, may mga spill sila, may mga talagang nagbe-base sila sa mga facts. Di ba yung mga iba nagbibigay ng mga facts. Kami, ano to, wala tong script, dire-diretso to kung ano yung lalabas sa bibig namin. Kung ano yung lalabas sa bibig namin, yun na yun mga kangiti. Yung galing sa puso at isip namin, yun na yung lalabas. Hindi siya scripted. Kaya, let's go. Okay. Sasagutin ko muna yung may mga nagtanong sa ating community.
Shoutout mo din sila. Shoutout ko na din sila mga kangiti kasi ayan, nagtanong sa atin. So, ang una nating question, hindi to about sa relationship eh. Gusto ko lang din sagutin yung mga nag-comment ng tanong para masagot ko din, di ba? So, yan. Wait lang. Ang nagtanong sa atin ay si Parnell TV 1309. Ayan. Ang tanong niya ay, Kangiti, kung di kayo nagkakilala ni Kanuto, maiisipan mo kayang pumasok sa mundo ng pagbablog? Follow-up question, kung di ka vlogger ngayon, ano kaya ang work mo ngayon? Oh, ang ganda ng tanong niya mga kangiti. Shout out po kay kay Sir Parnell TV. Ayan. So, kung di kayo nagkakilala ni Kanuto, maiisipan mo kayang pumasok sa mundo ng pagbablog? Siguro mga kangiti, hindi ko maiisipan pumasok sa mundo ng pagbablog. Kasi, nung mga time na nagkakilala pa lang kami ni Ken, sobra kasi akong mahiyain mga kangiti. Hindi ako yung tao na pala share kung ano yung mga nangyari sa buhay ko. Private person kasi ako that time mga kangiti. Hindi ako pala share, 'di ba? Alam mo 'yan, hindi ako sanay na sinishare yung nangyayari sa buhay ko. Parang ayoko na may mga taong sa buhay ko, yung nakikialam, ganun. Nakikita yung mga ginagawa ko. Talaga, in short talaga, kabaliktaran kung ano ako ngayon, di ba? Tingnan nyo naman kung ano yung naging kabaliktaran ng mga nangyari sa buhay natin sa isang pangyayari, di ba? Kabaliktaran yung nangyari sa kung ano yung gusto ko dati. So, siguro ganun, hindi ako magbablog. Kasi, hindi kasi ako, yun nga, mahihain kasi ako mga kangiti. Alam nyo naman yan yung mga una, mahihain talaga ako. That's why, hindi ko maisipan talaga mag-vlog. Yun. Tapos yung follow-up question niya naman is, kung hindi daw ako vlogger, ano daw yung work ko ngayon. Siguro sa office, ganyan, o kaya ipupursu ko yung course ko, na hanggang ngayon gusto ko pa rin naman i-pursue. Siguro yun yung magiging trabaho ko. Siyempre naman, lahat naman tayo nag-uumpisa sa mababa, di ba? Di naman nagkaagad kung ano yung gusto mong makamit na tawag nito, na work or field sa work mo, makakamit mo kaagad. Siyempre mag-uumpisa tayo sa mababa. So, yun, siguro mag-work ako, ganun. So, different talaga yung yung magiging mangyayari kung di kami nagkakilala ni Ken. Iba yung buhay ko ngayon. Diba? Iba yung, wala kami dito ngayon na nagsasalita sa inyo, diba? Wala kami dito, walang kubunuto, walang Ken Step, walang Kangiti. Pero hindi Ken Step. Oo, iba yung kasama ni boss, ganun, di ako, diba? So, ayun yung mga, yung mga alternative. Charlie Pag. Alternative na talagang magbabago sa isang desisyon ng tao. Magbabago talaga yung course ng mga pangyayari sa buhay mo sa isang desisyon. 'Di ba? Yun. Tapos meron pa doon isa nagtanong, tanong mo nga daw Ning. So yun yung sagot ko doon. Sana nasagot ko guys. Yes. Sa nagtanong kay Parnell TV. Ayan, ayun, sabi kailan daw yung kasal niyo ni BP. So sino yun nagkano? Si Junex Henry, sabi niya, kailan daw yung kasal namin ni Ken. Ano ba? Nasa plan mo na ba yun, yung marriage at this age? Di ko pa alam mga kangiti. Kasi, hindi mo pa naisip. Hindi ko pa siya wala pa siya sa naisip ko ngayon. Kasi, marami pa akong gustong gawin. Siguro darating tayo sa time na yun mga kangiti. Lagi tayong darating sa time na yun. Kasi may time talaga para doon. Since ngayon parang ina-enjoy ko muna kung ano yung meron ako ngayon. Gusto ko patulungan sila mama. Parang hindi pa ako pwedeng mag-focus muna sa sarili ko. Parang meron pa akong iba pang paglalaanan. Kasi pag nag-asawa ka na nga, di ba? Syempre parang yun na yun focus ka na Hindi mo na priority yung sarili mo kasi may asawa ka na. Magkakaanak ka na, di ba? So, wala pa siya sa ko ngayon, sa plano ko. Pero alam ko darating kami sa part na yun ni Ken. For sure naman. 'Di ba? Pero ngayon, for the meantime, kailangan muna namin mag-ipon pa. At marami pa kami mga plano sa buhay na gusto na din namin ma-experience pa. Hindi pa namin na-experience sa dalawa, 'di ba? Habang wala pa kaming anak. So, yun yung yun pa lang yung kung ano yung meron kami ngayon. Masaya kami kung ano yung meron kami ngayon. So, darating tayo dun guys. Huwag kayo mag-alala. Stay tuned na lang.
Ikaw, Ayun. ano masabi mo? Go, go, go. Okay. So, nasagot ko na guys yung mga nagtanong kay yan, si June. Ayan, tsaka sa mga nagtatanong din dyan sa atin sa YouTube ko, may mga nagtatanong about sa mga kasal-kasal. So, yun. Ayan, at least nasagot ko na siya ngayon dito. So, bubuo na tayo sa pinaka-topic talaga natin sa ating podcast for today is about sa relationship. So, ayan. Tatanungin muna natin si Kat. Anong tatanong mo sa akin? May jowa ka na ba? O single ka ba? Secret. Ano nga? Lakasan mo naman yung boses mo. Bakit? Isa lang yung mic ko mga kang. Bibili pa ako ng isang mic para dalawa kami ni Kat. Oo, yun. Tapos, ayun. Ano lang to, nagawa lang kami ng, kunyari, topic natin. Ganern. Lalabas. Kung ano yung magiging topic na. So, yung una nating topic sa ating podcast ay, wait. Ano to kung ano yung mga nangyayari din ngayon, yung mga issue about sa I'm tawag ito. Yung mga pinili din naming topic, guys, is yung relatable din na nangyayari ngayon. Yung mga nakikita na sa TikTok or sa mga social media. Ganun, no? Para at least relatable siya. Yung mga topic. Ayun. Yes. So, una nating topic is about red Flags. So, yung tanong doon, ano lang to, mga naisip ko lang to na tanong ako muna, tatanong natin doon ay, anong masasabi mo sa mga, hindi. Ano yung kino-consider mong red flag sa isang relationship? Ayun, ano daw yung kino-consider natin na red flag sa isang relationship based on our opinion and experience. Ano ba? Siguro yung para sa akin yung mga pinaka red flag sa isang relationship ba o sa isang partner? Ano ba? Sa partner. Sa partner na lang muna. Siguro yung yung hindi siya humble. Tapos yung mayabang. Ayoko na yung mayabang. Oo nga, lagi mo naman. Tsaka gusto ko ayoko nun. Yun yung ayoko sa tao. Ayoko ng mayabang. Tsaka gusto ko humble siya sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan niya. Una-una na sa pamilya. Gusto ko family-oriented. Kasi alam ko, pag family-oriented yung tao na yun, ganun niya rin iti-treat kung ano yung meron kami. Pag nagkaroon na rin kami ng pamilya. So, ayun yung ayoko. Mayabang at saka, ano isa? Mayabang tsaka, Ayun, mayabang. uy! Mayabang tsaka, hindi humble. Ayun pala. Ayun. Ikaw naman. Lakasan mo yung boses mo, Oo, malakas naman yung boses ko. So, sa akin, siguro guys, yung i-consider ko na red flag sa isang tao, kunyari sa partner ko, kung magkakaroon ako ng boyfriend, is yung walang plan and goal sa life. Ayun talaga. Ayoko din. Ayoko nung, yung lalaki na hindi siya nagpaplano. Kasi wala. Ako kasi yung tao na, hindi naman sa hindi ako yung nagpaplano or what. Gusto ko lang na, wala. Ano ba tawag dito? Wala, hindi ako parang sa isang relationship. Well, yung goal ko lang is, kunyari, kung sa family na or future, wala, maging mother lang ng anak ko. Gusto ko yung focus ko is sa family, sa magiging babies ko. Kaya, syempre, gusto ko pangasawa is yung, yung man talaga sa family, yung good provider. Yun, tas yung may plano sa buhay. Wala, gusto ko siya yung magpa-plan. Yung may plano siya sa aming dalawa, sa ikaw, future. may plano? Oo, may plano naman, pero iba kasi pag yung lalaki. Gusto ko talaga yung lalaki yung dapat mag-lead ng way. Para sa akin naman yun. Di ba? Ito guys, mahirap yung ganun, ha? Anong ba't mahirap? Rare yung ganun, yung lalaki Kaya nga. Dapat kasi naman talaga, di ba, yung lalaki. Sometimes kasi parang magiging under ka. Dapat okay lang. Meron ka ring under opinion. ka, hindi naman under in a bad way. Kasi ewan ko, hindi ko talaga alam, pero parang siguro traditional way ako. Ayun lang na-observe ko sa akin. Hindi naman kasi kailangan na maging dapat, kasi sinasabi nila magmatapang ka, sa asawa mo ganun. Dapat parang di ako kasi ganun. O di rin kasi ganun yung personality ko. Napapansin ko sa akin, hindi ako yung matapang na babae na maaway ka talaga. Hindi ako tiger katulad mo. Wala, basta yun guys, yung di ba, ang haba na kung saan napunta. Basta ang kino-consider kong red flag sa isang partner is pag wala siyang plano. Yun lang, yun na yun, wala siyang plan sa future. Yung wala, gusto niya lang, ayoko nung lalaki na yung happy-go-lucky lang, ganito. Kasi wala, gusto ko talaga yung may plano. Kasi mahirap yung mag-invest ka tapos wala naman palang planning lalaki sa'yo. Sayang lang yung time mo. Ayun. Yes. Dapat guys, meron tayong plan.
Especially nila lalaki, tas good provider. Yun lang. Dapat yung magiging jowa natin, may plano para sa relasyon natin. Yes. Tsaka sa future. Yeah. Ayun. Sa atin. Huwag kayo papayag ng walang plano kasi pag wala, ano lang yun. Wala yun. Wala, hindi yun seryoso. Yeah. Sinasayang nyo lang yung oras nyo, guys. Uy, baka ang harsh naman. Hindi, dapat, ano lang, to realistic lang tayo. 'Di ba? Ganun dapat maging. Pero kung naming audience pala, dito pala sila Oo. si Baby. ganun. Pero kung mahal mo naman, go. Basta mahal mo. Char. Tapos, ito pa, last na about sa red flags. Ano yung about sa relationship Sa relationship naman. Ano yung natin, red flag sa relationship nyo habang magkarelasyon na kayo? Ano yung Ikaw muna. nakikita mo na red flag? Ako siguro sa akin yung yung, wait lang, wala akong maisip red flag sa isang relationship. Siguro ngayong walang plano din. Tapos, yung palagi kayo nag-aaway sa mga simpleng bagay na minsan wala naman sense ng pag-awayan. Pag-aawayan nyo pa siya. Ganun. Para sa akin. Sa isang relationship. Yung lagi kayo away ng away. Tapos hindi nyo pinapakinggan yung both sides. True. Red flag. Dapat tanggalin natin yung red flag na yun sa isang relasyon. Kasi, Nakakapagod din kasi yung lagi kayo ng away. mm, Kasi minsan pag puro away na lang ng away, wala na. Ayun. ikaw. Sa akin naman guys, siguro yung i-consider kong red flag sa isang relationship is yung walang consistency. Yung walang consistency. Kasi wala. Gusto ko sa isang relationship, hindi. Kasi di ba lagi naman, pag mga first month, second month, 3 months nyo, wala, masaya diba, di ba? Parang andun lahat ng excitement, yung mga dates, yung aalis kayo. Tapos minsan kasi napapansin ko, pag yung may mga, hindi naman lahat, pero yung iba yung parang hindi na nagpa-plan ng dates. Hindi na yung katulad nung first. Hindi na sweet. Hindi na sweet. I mean, sweet pa rin, pero hindi na. Ganun. Wala, para sa akin lang guys, maganda kasi talaga na andun pa rin yung dates nyo, kahit magde-date kayo. Yung di dapat nawawala. Oo, yung quality time, lahat. Tama yun, guys. Tama yun. Dapat, hindi ka magiging komportable na kasi jowa ko na siya eh. Hindi pangit yung ganun. Dapat, pag yung mga lalaki, binibigyan pa rin nila ng flowers yung babae. Mga ganun. Grabe ang ko, napapansin nyo, baka sabihin, taas ng standard ko. Pero wala, ayun lang naman para sa akin. Okay lang. Dapat magiging consistent tayo, pati yung effort, Yes. dapat hindi nawawala. Yeah. Wala, kasi ang pangit ng, basta, ayun, ang hirap mag-explain. Wala, yun nga, consistency guys, tsaka yung effort. Siguro pag nawala yung mga ganun, red flag siya. Kasi, parang naging komportable na siya sa'yo, porque magkayo na, nakuha ka na niya, ganun. Yun, mali yun guys. Dapat tinitreat nyo pa rin lagi yung mga girlfriend nyo. Isa't isa na... Isa't isa. Hindi pa rin mawawala yung quality time. Quality time. Respect. Yung respect. Ayun, yung pala. Ayun pala. Isa pa sa... Respect. Red flags, yung hindi ka na-respeto ng partner mo. Dapat laging mauna yung respect bago love for me. Kasi pag Kasi yung nirespeto ka niya, respeto, hindi ibig yun sabihin sa about love sa ka magjowa kayo. Yung respeto nyo yun bilang isang tao. Yes. Sa isang relasyon na magkarelasyon kayo. Bilang isang True. tao. Hindi dahil magkarelasyon kayo. Ayun. Respeto nyo both sides, Both as a sides. human being. Hindi dapat yung mawawala makakangiti kasi pag nawala yun, wala na. Mahirapan na. 'Di ba? Yun. So, move on na tayo, guys. So, sana may mga sense na yung mga sinasabi namin diyan at nakikinig kayo. So, red flags, yung unang topic. red flags yung unang topic. Pangalawang topic natin is about trust issues. Trust issue. Nabubulol ako. Trust issue. Trust issue. Trust issue about sa relationship. Paano daw natin ma-overcome yung trust issues natin? Kung may nagkaroon na tayo ng mga trust issues before. Sa tingin mo, paano siya ma-overcome? Ikaw muna. Ako na nag-umpisa lagi. Ikaw naman. Trust issue. Nagkaroon ka na ba? Ako na. Nagkaroon ka na ba ng trust issues before? Lagi naman ako. Oo. Hindi kasi ang problema sa akin, guys. Ako bilang isang tao na rin mabilis ako magtiwala. Sobra. Di pansin mo yan? Basta mabilis ako magtiwala. Parang, basta, putik na. Basta sa akin kasi mabilis ako magtiwala sa isang tao. Hindi ko maano yung sabihin yung trust issue. Siguro, lahat naman siguro tayo may trust issue. Pero kasi sa akin, yung mabilis ko talaga magtiwala.
parang ano agad yung sarili ko, kahit kaninong tao, hindi yung mali sa akin eh. Kaya ang hirap tuloy mag-advise sa trust issue. Siguro ang ma-advise ko na lang sa mga, may mga trust issues. Kasi based on experience nila, kaya sila nagkaroon ng trust issues eh. Siguro dati, wala naman silang ganun trust issues, pero naloko sila. Ganun. Kasi hindi ko masabi sarili kong naloko ako eh. Naloko ba ako? Oo. I mean, kung inisip Hindi yun. naman siya masyadong serious. Oo, pero kasi naloko bata ka pa din. ako nun eh. Tapos parang puppy love lang yun eh. Pero ako, hindi ko masabing meron akong ganung trust issues. Kasi nga siguro mabilis ako magtiwala sa isang tao. Tsaka lagi kong kasi nakikita yung good sides ng bawat tao eh. Hindi niya mahirap sa akin eh. Lagi kong inaano yung good sides nila. Yung Kahit parang, ginawa ka na ng kasalanan? ginawan, siyempre, yun, yung mga ginawan ko ng kasalanan, hindi ganun. Pero kasi pag nangyari, every tao na namimit ko, I mean, hindi ako, may tiwala agad ako. Siguro dahil lang di naman nila ako ginawa ng masama. Kasi nga lahat ng tingin ko sa tao, lagi tinitingnan ko ng mabuti. So, kung namit kita, ay magtitiwala ako sa'yo kahit di kita kilala. Kasi di ba ako ginawa ng masama. Ganun. Yeah. Oo, ganun kasi akong tao. Iba-iba naman kasi tayo, guys. Pero yun nga, yung masasabi ko lang sa trust issue, mahirap yun eh, no? Pag may trust issue ka eh. Parang mahirapan Siguro, ka magmahal ulit. magbigay ka talaga ng time, tas kilalanin mo talaga yung tao bago mo siya i-welcome sa life mo. Mag-set ka ng boundaries. Ayun din yung problema sa akin. Ang hirap mag-set ng boundaries. I mean, mag-set ka ng boundaries na for yourself naman kasi nga may trust issue ka. Na, kasi mahirap na yan eh. Pag pinapasok man sila sa life mo, mahirap na eh. Pwedeng masaktan ka ulit. Kasi nga, di mo kinalala. So, ikaw, kung may trust issue ka, ayun ang mapapayo ko sa'yo. Dapat kilalanin mo ng sobra-sobra yung tao. Kasi alam ko naman na natuto ka na sa lesson mo. So, di ka na magtitiwala ulit. Agad-agad. Ayun, kilalanin mo yung tao ng sobra talaga bago mo siya i-welcome sa buhay mo. Yung fully na i-welcome mo siya. Ganun. At least kilala mo na siya lahat-lahat. Yes. Ayun. Pero kasi hindi naman tayo perfect eh. Yung pati yung mga tao, yung mga nagkakamali talaga, part talaga yun. Parang kailangan mo din talaga maging strong. No? Dapat lahat tayo strong. Para if ever na ma-overcome natin yung mga ganung bagay. Ayun. Done. Ang haba. Ay, ka naman, madam. Ako naman. Siguro para sa akin, paano siya i-overcome? Siguro dapat, mag-heal ka muna sa sarili mo. I-heal, parang, alam ko hindi na talaga yung mawawala, pero dapat, bago ka nga pumasok sa isang relasyon, dapat i-heal mo muna yung sarili mo sa trust issues na yun. Hindi siya mawawala agad-agad, pero siguro mga kahit 50% na mag-heal ka on your own. Na i-ano mo yung isip mo, pahinga mo, mag-enjoy ka muna as a single, di ba? Pag may mga trust issues kasi, wag tayo kaagad pumasok sa isang relasyon. Kasi masasaktan tayo ulit. Kung alam natin sa sarili natin na hindi pa tayo nag-heal. Di ba? Yun naman dapat yun sa isang relasyon. Tapos, sa akin, kung meron akong trust issues before, Ikaw, mas marami ka kasing experience sa akin. grabe ko naman. I mean, mas marami ka experience sa akin. Trust issues. Siguro meron ako before dati. Pero wala, maano kasi ako makakangiti. Mabilis akong parang, oo, pag sobrang grabing ginawa sa akin ng tao, parang wala na talaga akong pakialam, ganun. Ganun, nagmo-move na ako on my own, ganun. Parang ayoko na matandaan yung mukha niya, ganun. Talagang kinakalimutan ko na siya sa buhay ko, ganun. Pag ginawa na ako ng dati, pag mayroong mga ganun ginawa sa akin, talagang kinakalimutan ko na siya. So, ganun ako mag-overcome based sa akin, sa aking experience. So, yun, ganun yung mga advice namin. Mag-heal ka on your own. Kilalanin mo yung mga taong mamahalin mo bago ka pumasok ulit at para hindi na umaulit-ulit na magkaroon ka ulit ng trust issues. Hindi na siya lumala. Kasi, ang pangit nun kasi pag kunyari meron ka ng ganun tapos napunta ka pa ulit sa maling tao na gagawin kang baliw. Di ba? Gagawin kang baliw. Di ba? Yun yung mahirap. Kaya dapat talaga kilalanin natin at ingatan natin ang sarili natin, mga kangiti. Lagi natin isipin ang sarili natin. Love yourself. Okay? Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, yun dapat laging isipin natin. Love yourself. Yun mapapaya ko sa inyo. Yun yung pinaka-the best. Makinig kayo sa akin. Mahalin niyo yung sarili niyo. Huwag kayo masyadong magmahal sa ibang tao.
Mahalin nyo yung sarili nyo. Yun. Next question. It's a wrap. Medyo mahaba pa to guys kasi meron pa tayong ayan. Meron pa tayong mga tatlong questions, tatlong topic. Ayan. Sa ano naman tayo, move on tayo sa pangatlo nating topic about sa relationship ay long relationship. Kasi ngayon uso ngayon yung mga breakups ng mga matatagal na magjojowa. Katulad na lang niyan nila Catherine Bernardo at Daniel Padiri. Ano masasabi mo sa breakup nila? Uy, naging showbiz tayo ah. Ano ang opinion lang namin to guys, baka mga i-bash nyo kami mga Katniels ah. It's based on our namin, guys, na long relationship. Yung topic namin doon is ano yung opinion namin sa mga relationship na yung mga 10 years, 12 years tapos naghihiwalay pa. Yun, kasi hindi namin pwedeng sabihin based on our experience kasi wala pa, hindi pa naman kami umabot sa ganun. So opinion lang namin sa ganun yung mga naghihiwalay. Yun nga, kasi nga nauso nga ngayon, madaming mga celebrities na yung sobrang tagal na nila at naghiwalay pa. Yun na nga kagaya na nga ni Katniel. Pating isa pa, si Kim Chu, tsaka si Sian Lim, parang 12 years. Tas 10 years. Ako muna. Yun guys, yung masasabi ko sa mga naghiwalay pa ng mga 12 years. Siguro ibig sabihin lang nun is, hindi talaga sila para sa isa't isa. Yeah, kasi, that's right. May reason naman kasi talaga lahat ng bagay. Pero kasi pag naisip mo, wala. May part na maisip mo na sayang, 12 years. Yung memories, yung growing up together. Kasi pag inisip mo kung 12 years kayo, parang kalahati na ng buhay mo, nakasama mo yung tao. Tapos hindi pala siya. Parang isipin mo dun na, ay, nagsayang lang ng oras. Pero feeling ko hindi naman. Kung parang minahal mo yung tao. Hindi mo inisipin na nagsayang ka ng oras. May mga tao lang talaga na dumarating sa buhay natin, tapos umaalis din. Yun. Kahit matagal pa silang nag-stay. Kahit 12 years. Siguro, yung kay Katniel naman, kay Catherine, siguro may part sa sarili nila na yung may love pa rin sila. Kasi parang, kung hindi na sila lover, yung friends na lang. Ganun. Na hindi naman na mawawala yun. Pero yun lang. Siguro, kaya nga may naghihiwalay talaga is hindi talaga sila para sa isa't isa. Kasi minsan, wag mong isipin na, kunyari, sa isang relationship, sobrang toxic na. Tapos, marami ng cheating na nangyari sa 12 years kayo. Para sa akin kasi parang disrespect na yun sa part nung babae. Kunyari, lalaki nag-cheat talaga siya paulit-ulit. Tapos ikaw, girl, parang iniisip mo na baka sayang yung 12 years, let it go. Siguro para sa akin, wag mo na isipin yung sayang na panahon. Kung ikaw naman is, kasi minsan yung cheating, pwede siya mangyari pag sobrang tagal na Pero kung siguro isang beses. Tapos, paghihirapan talaga nung guy, na i-gain yung trust mo lahat. Isang beses na ginawa. Siguro medyo pwede mo hindi pa din Ako kasi ayoko talaga pag cheating. Pero may chance na pwede. Pero kung paulit-ulit na, ay wala na. Paulit-ulit nag-cheat. Wala na yun. Para sa akin is, yun nga, disrespectful yun sa side ng girl. Parang hindi ka na niya nire-respect Basta yun, respect talaga mahalaga. Ayun. So, wag mo na isipin na sayang yung 12 years. Feeling ko okay din yun. Kasi lesson na lang siya. Na ganun. Tsaka, lakas ng hangin mga kang ayun, lesson na lang siguro yun para sa kanya. Tapos wala, sa inyong dalawa, sabihin hindi talaga kayo meant to be. Yeah. Ayun. Pag hindi kayo, ayun yung masasabi ko, siguro nga dahil hindi sila meant to be. Mayroon pa talagang nakalaan na tao para sa kanila. Kailangan lang siguro nila mag-heal muna on their own. Tapos ayun, malay mo, si Catherine, malay mo next year. Char. Ayun lang. Ay, ikaw naman, madam. Sa akin, long relationship. Nabubulol ako. Long relationship. Uy, pero sa isang, ayoko mong kasi, bigla ka na, wala ka na, tapos ka na. wala, wag ako muna. Ito yung podcast. Podcast, ano tayo?